Ngayon po naman ay gagawa po tayo ng long French knot on whip stitch, tuck blanket stitch, at ang web stitch. Ganito po gawin ang long French knot on whip stitch. Una po ay gagawa po muna ng running stitch. At pagkatapos po ng running stitch ay isusuot po ang karayom na may sinulid sa bawat tahi ng running stitch para maging whip stitch. Ayan, pagmasdan po ninyo ang bawat pagsuot ng karayom sa bawat tahi ng running stitch. Ayan, ganyan po. Ayan. Pagkatapos po naman niyan, ay gagamit po ako ng kulay pink na sinulid para sa long French knot. Ganito po gawin ang long French knot. Ayan, pagkagaling po ng sinulid galing sa ilalim ay hihigitin at iikot po ng 3 beses ang punong sinulid doon sa dulo ng karayom bago ito itusok. Yan, ganyan po. Pagmasdan po ang bawat tusok ng karayom. Ayan, muli, itinusok galing po sa ilalim ang karayom at iniikot po ng 3 beses ang punong sinulid sa dulo ng karayom bago ito itinusok pa ilalim. Ulitin po muli, ayan. Tinusok po galing sa ilalim ang karayom at iikot po ng 3 beses ang punong sinulid sa dulo ng karayom bago ito itusok. Ayan, gawin lamang po hanggang sa matapos. Ayan, pagmasdan po ninyo, madali naman pong sundan. Ayan, itinusok po muli galing sa ilalim at iniikot po ang punong sinulid sa dulo ng karayom at itinusok pailalim. Yan, ganyan po. Ayan, maganda rin naman pong kombinasyon ang kulay itim at ang kulay pink na sinulid. Ayan, para lamang po maiba ang kulay. Ayan, ganyan po. At ang susunod naman po ay ang tuck blanket stitch. Ayan. Ganito naman po gawin ang tuck blanket stitch. Ayan, una po ay gagawa po tayo ng blanket stitch. Ayan, ganyan po ang paggawa ng blanket stitch. Ayan, pagmasdan po ninyo ang bawat tusok ng karayom. Bali yung kaliwang kamay po ay nakakontrol doon sa punong sinulid para matik na po na nasa loob po yung karayom pag hinigit. Ayan, ganyan po. Ayan, pagkatapos po niyang blanket stitch ay gagawa naman po ng tuck. Bali, ididikit na po ang bawat sinulid na nakatahi dyan sa blanket stitch. Pagpipisan-pisanin po ang bawat tahi na yan. Depende po sa inyo kung ilang sinulid ang bibigkisin. Ayan. Pagmasdan po ninyo. Ayan. Malapit nang matapos ang blanket stitch at ang susunod naman po ay ang tuck blanket stitch. Magiging tuck blanket stitch po kasi yung sinulid na iyan po na kulay itim ay bibigkisin na po ng kulay pink na sinulid. Ayan, pagmasdan po ninyo sa pagbigkis ay susuot lang po ang karayom na may sinulid at itutusok pa ilalim. Ayan, galing po sa ilalim ang karayom, nakagitna po kung ilang sinulid ang bibigkisin at ilulusot naman po yung karayom diyan at itutusok. Ayan, ganyan po ang paggawa ng tuck blanket stitch. Ayan. Ang susunod naman po ay ang web stitch. Ayan, pagmasdan po ninyo kung paano gawin. Ang web stitch po ay ganito gawin. Bale, magtatahi po tayo ng pahalang
na hindi pantay ang bilang. At pagkatapos po niyang pahalang ay pasalungat naman po. Ayan, ilalala na po yan, pasalungat na tahi. Sa paglalala po ay ganito ang gagawin. Yung sinulid pong iyan, ipapasok po ang karayom doon sa pahalang na tahi. Yan, ganyan po. Pagmasdan po ninyo ang bawat pagpasok at pagsuot ng karayom sa bawat sinulid. Yan, ganyan po. Para po sa mga hindi pa naka-follow and subscribe, please follow and subscribe. Thank you for watching.